mga kasama, ang say ng taong bayan, alams na. Sa puntong ito, makakausap po natin si Camelencio Boy Vargas ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, so ALTODAP, ang Pangulo po ng ALTODAP mga kasama. Magandang umaga po, Ka-Boy. Welcome po sa aming programa. Ay, magandang umaga po, Ma'am Angel at yung taga-subaybay, tagapakinig. Magandang umaga po sa atin. Opo, pero parang hindi masyado maganda yung ating umaga dahil sasalubungin tayo next week ng panibagong big time oil price hike. Ka-Boy, ano po ang inyong reaksyon? Tama po kayo dyan, kasi nakakalungkot nga lang po dahil wala naman po tayong magawa, Ma'am Angel. Dahil ito nga, yung gulo-gulo sa ibang bansa, sa Middle East, no? Sana po ang gobyerno makaisip ng pamamaraan para hindi rin mahirapan yung ating mananakay. Kasi Ma'am Angel, kung titignan po natin, pag po itong marami pong nag-aabang dito sa per hike na hinihiling namin na kung saan ito po isang malaking domino effect na mangyayari po. Ang mangyayari po rito, tataas po lahat ang bilihin, pero pag bumaba na po ang diesel at nagbaba rin po kami, hindi na po bababa. Kaya ako po, panawagan ko sa gobyerno, sana humanap hanggat ganitong magulo, humanap muna ng pamamaraan, Ma'am Angel, na para hindi sana maapektuhan ang natin, lalo ang mga mananakay. Opo, pero yun, may nakaumang po tayong fuel subsidy, Ka-Boy. Pag pumalo na po ng $80 per barrel, ang presyo po ng produktong petrolyo. Tama po yun, Pero ang tanong po, kailan kaya po magiging $80 po ito? No? Ngayon, mag-aantay pa po tayo kasi meron yata pong resolusyon sa Senado at sa Congress na kailangan bago magbigay ng fuel subsidy ay umabot ng $80 per barrel. Di po ba? Ngayon, sana po mapag-isipan din. Ako sana, Ma'am Angel, siguro laging mainit na dito yung usapin at ang kagalang-galang na Pangulo humihingi ng power na kung saan pwede niyang isuspindi yung excise tax. Imagine na, Ma'am Angel, ang nagiging excise tax pala namin na driver per liter 6 pesos. Yung 6 Malaki pesos yun. parang napakalaki po na po ng inaambag naming mga transport dahil imagine na Ma'am Angel, pinakamababang kinukonsume namin isang araw ay 30 liters. Sa 30 liters, sa 6 pesos, magkano po yun? Araw-araw po yun. Diba? Opo. Kaya nga po, kung masususpend muna ito or babawasan, siguro po malaking bagay ito sa mga Baka po pagka ganun na nangyari, baka hindi na rin muna po kami humingi ng kung makikita namin nakakayanin, baka hindi po kami humingi ng pagtaas ng pamasahe. Dahil yun nga po, ulitin ko, yung binabanggit ko, ang laki po ng domino effect nito pag tumaas. Pero kung hindi po magagawa yan, wala po kaming magagawa kundi talagang giit o ipilit na sana mabigyan po kami ng tulong ng gobyerno, lalo po yung pamasaheng sinasabi namin or fuel subsidy, Ma'am Angel. Opo, nasang yugto na po ba yung inyong kahilingan na itaas po ang pasahe? May nakausap na po ba kayo mula po sa ating pamahalaan, Sir Boy? Actually, ang ating kagalang-galang na Chairman Vigor Mendoza II ay umiikot na po. Magkukonsulta po siya, consultation na naman po tungkol dito sa per hike. Lahat po ng sektor ay tinatanong niya kung ano talaga ang pwede niyang gawin. Kahapon po, andun siya sa Region 3, nag-public consultation na po ron. Ang pagkakaalam ko po, ang Metro Manila, parang next week po, dito naman ang public consultation. Yun po yung dahil alam niyo, Ma'am Angel, kasi siyempre, ang ating kagalang-galang na Chairman Vigor Mendoza II, gusto na, kinaklaro niyang mabuti. At siyempre, may mga boss pa po siya, may DOTR, meron pong Malacanang na kung saan nagsabi na titignan muna itong pagtaas ng pamasahe. Wala po kaming magagawa doon dahil pag Malacanang na po ang nagsalita, Ma'am Angel. Opo. Inaasahan po, Sir Boy, na 15 pesos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Posible po ito next week. Pagka naipatupad ito, Sir Boy, magkano po ang may tatapya sa kita, sa take-home pay ng ating mga tsuper? Doon lang po sa ngayon ang sa
maliliit na rota, Ma'am Angel, ay nag-uuwi na lang po kami ng 400 to 500. Kalahati na po ang nabawas. Pagka ito po yung 50, nako, baka po wala na kaming kitain. Baka po siguro 200, 100 na lang ang kikitain namin. Sa taas na yan. Oo nga Ngayon, po. ang ginagawa na lang po namin ngayon, Ma'am Angel, dinadagdagan na lang namin yung oras ng biyahe namin para madagdagan din yung kita namin. Opo. Dati Sa po ngayon ba, po. ilang oras kayo? Dati po kahit mga 10 hours, pero ngayon po mga 16 to 17 hours na po kami. Talagang sasagad na po kami. Halimbawa po, Ma'am Angel, ang driver, lalabas ng alas 4 ng madaling araw. Uuwi na po yan alas 11. Grabe. Pero Ang hindi po gabi. ba yung delikado, Sir Boy? Siyempre yung kalusugan po ninyo. Tsaka marami po sa ating mga Ang tsuper, ginagawa ano? na lang po ng mga driver natin, meron po halimbawa po, 2 araw silang lalabas o 3 para po yung kalusugan na sinasabi natin, mapangalagaan pa rin po. Ganun po yun. Opo. Sa inyo po ba sa Alto Top, meron na po mga nagpahayag ng mga tsuper na posible po munang tumigil sa pamamasada dahil nga po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo? Well, wala pa naman po, Ma'am Angel. Dahil unang-una kasi, ang nakikita ko po, dahil namasada rin po ako, ng dekada na akong namasada eh. Nagmaneho din po ako, no? Kasi po, kung titigil po kami, hindi naman po ganun kadali na makakuha ng trabaho, lalo po yung mga ibang driver namin ay mga senior citizen na. Sino pa po ang tatanggap sa inyo? Kaya yun pong pagtigil ay siguro po medyo malayo-layo pa sa kaisipan namin yan dahil unang-una. Ano ang papakain namin sa pamilya namin, lalo kung may anak kami nag-aaral? Ano pa masahe ng anak namin? Baka po matigil sila. With this, dadalhin niyo po ba ito sa kalsada? Magkakaroon po ba kayo ng serye ng mga kilos protesta mula po sa Alto Top? Wala pa po. Alam nyo, Ma'am Angel, hindi ang Altoda po, hindi gumagawa ng ganyan, ano? Kuha po namin yung pakikipag-ugnayan sa ahensya ng gobyerno dahil kasi, ma'am, kung dadaanin namin sa kalsada, unang-una, ang driver hindi rin kikita. Pagkatapos, sino po ang mapupurwisyo? Baka po walang masakyan yung ating mga commuters. Ayoko po ng ganon. Sa hanay po ng Altodap, ayoko pong makapurwisyo, lalo po sa gobyerno at saka ating mga mananakay. Ang gusto ko po, upuan natin to, kung may mga solusyon, ihain natin ang solusyon. Yun lang po ang sa akin, Ma'am Angel. Sa inyo po ba magkano po ang hirit po ninyo na dagdag pasahe? Yung pong dati namin hinihirit ay siguro pang hinihirit namin, piso lang nga yung hinihirit namin noon eh. Pero ang problema po, ibang usapin na naman po, pag tumaas po ito ng 15 pesos, ibang usapin na rin po yun. Kukumpitin po ng abogado namin kung para yung nawala sa amin ay mapunan, yun po yun. Hindi pa po namin alam, Ma'am Angel. Wala bang Kukonsultahin estimate pa namin kung yung magkano? abogado namin. Kung hindi Opo, lang piso? At mag-uusap din kami ni kasamang Obet Martin dahil kami po yung nag-file ng pera ay kami po dalawa, ay mag-uusap po kami. Kung makikita po natin yung mga ibang sektor ang hinihirit po nila, pati yung mga bus, marami ang hinihirit na po nila ay 2 piso. Oo. Kami po noon ay yung provisionary increase na hinihingi namin, siguro 3 taon na po yan, ay piso lang ang hinihiling namin na hindi nga po ma-approve-approvean eh. Pero paano naman po sa panig ng mga commuters? Of course, marami po ang aaray, 'di ba? Tama po kayo dyan. Kaya siguro po, sa ngayon, kung matataas ang pamasahe, humihingi na po kami ng paamuhin sa commuters, labag po sa loob namin din na magtaas dahil kasi yung mga driver demand po ay sumasakay din po yung aming mga kamag-anak, asawa, anak, sumasakay din po ng public transport. Pero siguro po, kaya namin gagawin to, last recourse na po namin dahil unang-una, hindi na po kami kikita kung hindi po kami magtataas at wala naman pong tao na maghahanap buhay ka na hindi ka kikita. Opo. Balitaan niyo po kami, Sir Boy, kapag natapos po or nagkaroon po kayo ng pagpupulong sa ating pamahalaan kung ano ang magandang solusyon para naman magkaroon po tayo ng win-win solution, ika nga. Tama po kayo, Ma'am Angel. Makakaasa po kayo. Pagka tumawag po kayo sa akin, at least sasagutin ko po kayo. Okay, with that, Sir Boy, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat din po at God bless din po sa inyo, Ma'am Angel. Ang
Say ng Taong Bayan.